Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin itong balita. Isang abogado po, pinag-aaral pong muli o mag-aral daw po muna ng batas ang Senadora Risa Hontiveros. Dahil daw po ang kanyang mga sinasabi lamang ay puro pawang mali at kasinungalingan at marites, mga katambay. Ito pong abogado na ito, dito po ito sa issue o sa sinasabing kinakaso si Pastor Tibuloy. Kaya ang kanyang abogado ay nagsalita at hinamong ang senadorang mag-aral muna ng batas bago ibuka ang bibig niya, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin. Pinayuhan ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy, na bago magsalita si Senator Risa Hontiveros laban sa butihing pastor, ay mag-aral muna ito ng batas. Lumalabas anya na marites lamang o chismis ang mga pahayag nito dahil wala naman umanong ebidensya. Narito ang balita ni Angel Pastor. Kamakailan ay sinabi ni Senator Risa Hontiveros na dapat daw ay tanggalan ng license to own firearms si Pastor Apollo C. Kibuloy kasunod ng kasong kinakaharap nito ngayon. Payo naman ni Attorney Israelito Torion bilang isang senadora na mayroong mga abogado sa kanyang opisina, irresponsable ang pahayag na ito dahil hindi naman ito nakasad sa batas. Pangamba ni Torion, baka paniwalaan ng tao ang pahayag ng senadora kahit mali ang sinasabi nito. Yung batas po dito, July of 2012 pa, Comprehensive Firearms Act. What are the grounds to revoke the license to carry of a person? Yung ano niya, that is provided for under Section 39 and there are 10 grounds there, no? And if you are merely accused of a crime, is that a ground to revoke a license to own or permit? No, it's not a ground. And as a senator with an army of lawyers with her, it is, I think, for lack of a better word, highly irresponsible to suggest that which is not founded upon our laws. Kasi wala po dun sa Section 39 yung sinabi niya na kesyo may kaso na si pastor, pwede na ipakancel yung kaniyang license to own. Eh, hindi naman kailangan ni pastor yung baril. Pero ang punto ko po, senador po tayo, dapat po sana magbasa-basa naman ng konti bago tayo magpa-interview sa media. Kasi po, marami naman po kayong mga followers po. Kung wala po, kung hindi po kami iimik, baka akalain ng mga supporters nyo, tama po yung sinasabi ninyo. Binatikos rin ni Torion ang ipinapakalat ng senadora na mayroong private army umano ang butihing pastor. Bago anya kumuda ay magpakita muna ito ng ebidensya mula sa army at NICA bilang patunay sa mga akusasyon nito. Malinaw naman na si pastor ay namumuno sa isang kongregasyon at ang tanging mayroon anya ito ay Army of Prayer Warriors. I hope the good senator will be reminded that she is a senator of the Republic. And that comes with certain responsibilities under the law and under our morals, good ethics. And as a senator, I think I do hope she will not mind it if we will remind her that her statements in public should be backed up with evidence and should not be based on raw or unconfirmed informations. Because what I know is may army si pastor, pero army of prayer warriors po. Oh, pero yung mga armed army, news yan sa akin. Ilang beses na ako naka-akyat doon sa Prayer Mountain saka sa Glory Mountain. Wala mang mga army doon. Mga prayer warriors ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang nakikita ko doon. Even in JNC, may mga Ayan po mga katambay, talagang alam na naman natin si Senadora Risa Hontiveros na napakatagal na pong panahon, magmula pa po nung panahon ni Pinoy, kay Pangulong Duterte. Talagang ganyan po ang kanyang style sa Senado. Instant justice po lagi siya. Lagi po siyang tama. Kaya lang, nakakahiya po pagka merong isang abogado na bumatikos po sa kanya. Dahil siya po senador ng Republika ng Pilipinas. Tapos
yung batas na pinasok niya. Siya po'y senador, bumabalangkas po ng batas yan at gumagawa ng batas, pero hindi niya pala alam ang batas. Yun ang nakakahiya. Nakakahiya po na ikaw ay masupalpal ng isang abogado, ikaw pa naman senador na maalam din sa batas. Tuloy, sinabi ng abogado na magbasa-basa po kayo nang matuto po kayo sa batas at napakarami niyo pong enforcement ng mga abogado sa inyo pong sa inyong opisina, diyan sa mga pagkayo po ay nasa Senado, tiyak ay nakapaligid po sa inyo yan, mga katambay, di po ba? At ito pong si Senadora Risa Hontiveros, mga katambay. Ito po ay senador na gumagawa po ng batas para makatulong po sa ating mga Pilipino. Ang kanilang ginagawang batas, lalo makakatulong, mariresolba, at makapagbibigay sa atin ng kapaki-pakinabang. Pero ito po lumalakad po ang panahon, nauubos po ang kanyang termino, na ganito po ang ginagawa niya araw-araw. Puro pagbabatikos po, mga katambay. Nagiging justice system na po ang opisina po ni Senadora Risa Hontiveros, mga katambay. At ito po, sa tagal po na ginagawa nito na pambabatikos sa lahat, lalo sa mga Duterte, wala pang isinasampang kaso ito, mga katambay. At wala pang naipapakulong yata. Kung nagkakamali si Kamanong, itama niyo po si Kamanong kung meron na pong naipakulong po ito. Ang pinakamagaling na senadora natin ngayon na instant justice din, mga katambay. Dahil pag ito po nagsalita na sa Senado, talagang hindi nagkakamali. At yung kanyang pinaparatangan, nahatulan na, mga katambay. Guilty na agad kahit na hindi pa nagkakaroon ng usapin sa korte. Kaya si Pastor Kibuloy, talagang binabakbakan sa Senado. Nakita niyo yung sabi ng abogado, pinagbibintangan na merong army ang Kibuloy, pero wala naman siyang inilalatag na ebidensya. Basta makapagsalita lang, mga katambay, makapagbintang. Dahil alam naman natin na may immunity sila pag sila nasa loob ng Senado. Sila hindi po pwedeng kasuhan dahil yung po ang batas na sila kahit ano sabihin nila, basta sila nasa Senado at nagtatrabaho ron, yung sinabi nila kahit mali, kahit tama, yun po walang makakadikta ron o walang makakasalag at walang pwedeng magdemanda sa kanila. Yun ang kanilang immunity, mga katambay. Kaya lahat ng sinasabi ni Risa Hontiveros, ni Senadora, talagang kahit mali, walang papalag, mga katambay. At walang kakaba-kaba. Di mo ba? Dahil may immunity sila. Kaya ito po, ngayon po, 2 taon na po ang lumilipas, di ba? Magmula ng halalan. Ano kaya ang kapaki-pakinabang na naibigay naman sa atin ng Senadora Hontiveros? Yung po ba'y nakatulong sa ating mga Pilipino, yung ginagawa niya mga investigasyon na wala naman nakukulong at wala naman siyang nakakasuhan? Diba? Ito nga si Pastor Kibuloy, ayaw niya kasuhan dahil pagka kinasuhan niya at napunta na sa korte, hindi na siya pwedeng mag-hearing. Wala nang hearing yan, mga katambay. Dahil usapin na po ng korte yan. Kaya lang, siyempre, mawawala yung exposure mo. Pagka dinala mo agad sa korte yan at doon ka nagsampa ng kaso. Dahil una-una, bago mapunta sa kasuhan yan, may piskal pa yan. Pag titingnan ng piskal kung yung ebidensya mo mabigat at talagang may ebidensya kang mabigat para doon sa kinakasuhan mo. Wala Ni hindi nga nakakarating sa piskal man lang ang ikinakaso at ibinibintang ng senadora. Nandun na sa loob ng Senado. Hindi nakakalabas yata, mga tambay. Ang mga paratang, di ba? Ni hindi na, inuutosan yung mga abogado niya, dalhin nyo ito sa korte, isampan nyo. Di ba? Puro, exposure sa media, mapanood ng mga Pilipino na napakagaling ko senador. Ako talaga ang lumalaban sa mga masasamang tao sa ating lipunan, mapagobyerno man yan, mapamayaman man yan, di ba? Kahit ano, ako ang pinakamagaling, di ba? Pero walang napapakulong, mga katambay. Nada. Walang iniwan kay Senador Rapi Tulfo yan, mga katambay, di ba? Napakarami na imbestigahan. Walang nangyayari.
Yung loto lang na napakatindi ng investigasyon. Naluto na, mga katama. Hindi na rin loto, luto na. Ito, napakarami po sinasawsawan ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? Ngayon, kay Pastor Kibuloy naman. Noong mga nakaraan, kay Sara, sausaw kay Sara. Wala na rin nangyari. Natapos na rin yata issue niya kay Sara. Kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, sausaw rin siya ng sausaw doon. Ang dami niya rin kinakasot, ini-issue di umano ron. Di ba? Meron pang ICC, kung ano-ano pa, West Philippine Sea, kung ano-ano pa binabanatan niya na handun pa yung sa droga, di ba? Yung napakaraming namatay daw sa droga, yung war on drugs. Wala na rin. Natabunan na. Ganun po, mag-ubos at magwaldas ang Senado sa tingin ni Kamano. Nauubos po ang pera ng bayan, ang taxpayer, sa ganitong klaseng politiko o politika sa ating bansa. Di ba? Pera ang inuubos po dyan sa mga ginagawa nilang hearing na dapat usapin sa korte. Pero, araw-araw halos, linggo-linggo, exposure, na wala namang katuturan, na hindi naman makapagpapababa ng bilihin natin yung mga yan. At hindi makapagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino yan, ginagawa nilang yan, lalo ni Senadora Risa Hontiveros. Makapagbababa na kahit piso mo yan, piso magpapababa yan ng presyo ng bigas, kahit piso man lang yung ginagawa niya. Di ba? Hindi. Nada. Di ba? Kaya lang, talagang ganun eh. Sila senador eh. Di ba? Sila masusunod. Di ba? Sila ang batas. Di ba? May immunity pa. Ano pa? Di ba? Tapos meron pa silang extraordinary, sabi ni SAS. Di ba? Na napakalalaki ng pondo na hindi sila pwedeng hanapan ng resibo. Hindi sila pwedeng i-audit. Di ba? Pipirma lang sila, di umano. Bakit kaya hindi imbestigahan ni Risa Hontiveros yung pasabog ni Sasot Rogando sa kanila? Yung napakatagal ng panahon na sila hindi pwedeng maglabas o magbigay ng resibo kung paano nila ginagastos ang pondo nila taon-taon, di ba? Saka kamera, yung sobra-sobrang extraordinary, saka travel fund di umano, sabi ni SAS. Saka yung kilalaki nilang, confidential fund, di ba? Bakit hindi kaya tutukan ni Senadora Risa yun, di ba? Kasi napakalaking korupsyon noon. Sobrang laki na korupsyon dahil ilan ng kongreso natin sa Pilipinas, mahigit 300. Napakalaking korupsyon noon. Tapos 24 na senador, di ba? Napakalaking korupsyon. Pag ginawa ni Risa Hontiveros yun, na yun ang imbestigahan kasama si Tulfo, abay, gaganyan si Kamano sa inyo. Talagang believe si Kamano. Believe na believe. Pagka inimbestigahan nyo, korupsyon ng Senado at korupsyon ng Kamara, mga katambay. Papalakpak si Kamano. Kaya lang, mahirap mangyari, di ba? Kasi sarili rin nila iimbestigasyon nila eh. Iimbestigahan nila, sarili nila. Kasama kasi sila ron eh, di ba? Kaya paano paniniwalaan yung isang senador na nag-iimbestiga sa mga ganyang issue? Pero sila, meron ding issue. Di ba? Nag-iimbestiga ka, pero yung mismong opisina mo, may malaking issue rin ng korupsyon na hindi rin sinasagot. Di ba? Ang tanong ng lalo ng presidente, dating presidente Duterte, hinahamon kayo lahat. Mag-open tayo ng mga libro. Pero, nada. Tahimik silang lahat. Di ba? Nada. Pag-uusapan korupsyon nila, nada. Di ba mga tambay? Ganun talaga. Weather lang. Di ba? Sabi nga. Muli po, si Kamano po mga tambay, nag-iiwan po, mahalin natin ating bansa at tiis-tiis lang, magkakaroon tayo ng isa pang pinuno na makabayan, makabansa, sinasabi, at makatao at makadiyos. Muli po, paalam. Bye-bye.